Alright guys, so we're here at Longshan Temple Station, MRT of course, Blue Line, para i-meet po ang ating mga guide for today. So we'll be having our free walking tour for today, day 4. Alright, andito na tayo sa exit number 1 guys, ang Longshan Temple Station. Andiyan na rin po ang ating mga guides para po sa ating activity for today. So once again, welcome to our solo backpacking series here in Taiwan. Specifically, day 4 na po tayo guys, day 4 na po. And technically, this is our last full day dito sa Taiwan bago po tayo umuwi ng Pinas. So I booked this tour from Klook. So this is a 3-hour tour which is called the Taipei Free Walking Tour Historic Route from 10 a.m. until 1 p.m. Yan, bali i-review natin to mamaya, then you will decide kung okay ba yung tour or hindi. Yon, so ito ang ating guides. Yung girl ay si Jen, and then yung boy naman ay si Lance. Alright, so for our first station or for our first location, andito po tayo sa Longshan Temple. And then guys, i-check nyo na lang kasi paiba-iba yung spelling ng Longshan. Yung iba, L-O ang spelling, tapos iba naman is L-U. Ayan, so andito tayo sa part na to wherein si Jen, ini-explain niya yung practices na ginagawa ng mga local dito. Bali, in-explain niya muna yung parang dice na kapag hinagis mo it's like parang fortune telling. Ayan. Then, she also explained why the people are coming here and also yung mga nag-aalay ng mga food. And then, dito naman sa gitna, guys, nakalimutan ko yung specific na explanation ni Jen about this. Ayan, may paikot-ikot pa tapos magwi-wish if I'm not mistaken. There, yan. Kasi di tayo nakikinig. Yan. Kasi guys, super init din ng time na to. It's past 10 a.m. Another FYI guys, Longshan Temple is a famous old temple in Taiwan. It is for worshipping Wan Shiyin Buddha and other divine spirits. Longshan Temple is facing south. Its architecture is 3-section design in shape. Then as you can see guys, yan, maraming mga tao ang nagpupunta, then nagpe-pray sila, nag-o-offer din sila, depende sa purpose. Merong for health, for love, for friendship, and etc. So ayun ang mga belief or tradition dito sa Taiwan pagpupunta sa Longshan Temple. Ngayon naman po ay papunta tayo sa next station or sa next spot natin. Then para tayo naglalakad sa yung mga parang eskinita ng Divisoria. Ganun yung parang atake or vibe ng area na to. So now we are in the Bopiliao Ancient Street. Bopiliao Old Street, also known as Bopiliao Historical District or Street, is a historical street in Taipei made almost completely of 1- or 2-story brick buildings, many dating over 200 years ago and one of the earliest commercial districts in northern Taiwan. Here, you can find museums, shops, food options, and art exhibitions. It is definitely worth a stop on your trip to Taipei. If I'm not mistaken guys, itong part na to, sabi ni Jen, yun daw is yung parang motel before.
Yan. Then after nung part na yon, in-introduce naman sa amin ni Jen yung isa sa mga authentic ice cream dito sa area na to. So of course, nabudol kami. So bumili kami ng ice cream. 2 flavors is good for 50 Taiwanese dollar, if I remember it right. Masarap naman yung ice cream. Nakalimutan ko lang yung isang flavor na binili ko, which is yung bestseller. And then here naman guys, andito tayo sa likuran ng next spot natin. So ini-explain ni Jen ulit yung history ng area. So we are now at the Red House, one of the popular spots here also in Ximending. Ayan, so binigyan po tayo ng I think 45 minutes para mag-ikot-ikot dito sa area na to. So as you can see, para siyang shopping center. Ayan, shopping center na may halong konting museum. Ayan, so far, ito yung itsura niya, yung mga stalls sa loob. And ito yung part ng history ng area, which is hindi ko naman binasa. At hindi rin ako bumili. And ito naman yung look sa labas. By the way guys, sabi nga pala ni Jen, yung sa likuran na part ng Red House, yun yung for LGBTQ area, especially kapag gabi. Ayan. And you can see the buildings of Ximending. And now, it's Lance's turn naman para mag-explain sa amin. Yan, so pagod na si Jen, so si Lance naman. So dito naman si Lance ay nag-explain ng history, okay, dun sa area or sa part na yan. Tapos we crossed the street. So technically parang nasa Ximending kami. And then after walking for a few minutes, narating namin yung Presidential Office Building. So dito na yung start ng hindi na ako ganong nakikinig kasi ang dami-daming information. Ayan. And then right now, papasok naman kami sa Peace Park. Ayan, so meron pang area dito na pwede kang magsindi ng insenso. And finally, yes, ito na po ang Peace Park. Ang ganda ng architectural design nung part na yon. And you can say na talagang peaceful dito sa park na to. Tapos nagkukwento sila Jen at Lance tungkol sa political side ng Taiwan. Tapos hindi na ako gano'n nakikinig kasi naagaw na ng mga squirrels yung aking atensyon. Dahil tayo ay tito na, ang ating attention span ay mas maikli na compared sa mga bata. So let us enjoy watching the squirrels muna. Ito, bali si Lance, yung ating isa sa mga tour guide. Siya po ay isang college or university student, while Jen naman is a teacher. So, ginagawa po nila itong pag-tour guide as their sideline. So, once again, we are at Peace Memorial Park. This is a historic site and municipal park located at Xiangshan District, Taipei. The park contains memorials to victims of the February 28 incident of 1947, including the 228 Memorial Monument. So ito po ang 228 or 228 Memorial Monument that stands at the center of the park. And also nearby, makikita din natin yung Taipei 228 Memorial Museum na hindi na namin pinuntahan. And now we are crossing the road again. Then papunta na po tayo sa last spot natin, which is itong gate sa Chiang Kai-shek. So ito po yung magiging last point nyo kung saan po kayo maghiwa-hiwalay ng guide. So if you want to have this tour also guys, so book lang kayo sa Klook. Then expect nyo po na kayo po ay magbibigay ng konting donation sa mga guides. And after that,
3-hour tour. So balik po tayo sa Ximending and nakahanap na ako ng local restaurant na may rice. So ito po yung in-order ko, yung noodles, tsaka itong pork rice. I forgot the name. Ayan, medyo matabang lang talaga yung panlasa ng mga Taiwanese compared sa panlasa ko or panlasa nating mga Filipino. Ayan, pero okay naman siya, at least medyo mura-mura. Then I also grab the opportunity para matikman na yung Shi Fung Tang. Tama ba? Okay, so pumila tayo dito sa store nila. And yeah, so let's taste the most popular milk tea in Taiwan. It costs 120 Taiwanese dollar, guys, ha? Xing Fu Tang. There you go. Oh, may stickers nga pala ako. Kaya lang nakalimutan ko kung saan ko na nalagay yun. Then after natin magbayad, punta lang tayo dito sa area na to kung saan makikita natin kung paano nila niluluto yung tapioca and kung paano nila piniprepare yung tea. And here's my Shi Fung Tang. Aside from Shi Fung Tang, ito pa yung isa kong target, yung Xiaolongbao na napanood ko din sa mga travel vloggers na nagpunta rito sa Ximending. Ayan, for 120 Taiwanese dollar. So ito yung itsura niya, para siyang siomai na may sabaw. Ayan, bali ito lang yung in-order ko doon para ma-experience itong dumplings na to. So after ng food trip, bumalik ako ng accommodation, nag-rest ako, tapos tumabas ako ng 4:30 PM kasi during this time, ito na yung aking schedule ng pagpunta sa Elephant Mountain. Unfortunately, it was raining. Yun, pero tumuloy pa rin ako. So red line, pinakadulo ng red line, Zhongshan, tapos exit number 1. So pagka-exit nyo, makikita nyo yung park. So ang gagawin nyo, dedire-diretsuhin nyo lang yan. Bale, tumuloy pa rin ako kasi I was hoping na titila yung ulan. Unfortunately, tuloy-tuloy pa rin. Hindi naman ganun kalakas, pero talagang kailangan mo ng payong para makapaglakad ka. So dito sa area na to, nilakad ko pa rin siya hanggang makarating ako sa dulo. Then pagkadating sa dulo, you will turn right. You will turn left, tapos medyo paakyat yung dadaanan mo. So ito na yung parang pinakadulo pagka left turn mo tapos paakyat. Ayan, makikita mo na yung parang map or signage ng Elephant Mountain, but I believe lalakad ka pa kanan, pero ako hindi na ako tumuloy kasi nga hindi pa rin tumitila yung ulan and wala akong nakikitang mga tao or tourist na umaakyat or pumupunta dito. Kasi dun sa napanood kong vlog, kahit medyo madilim na, meron pang mga umaakyat, pero hindi na ako magre-risk. Even though this is the last time that I can go here kasi pauwi na rin ako kinabukasan. Pero ayun, kitang-kita naman dito ang Taipei 101 din. So I decided na hindi na ako tumuloy para at least pag makabalik ako sa Taiwan, meron pa akong pupuntahan dito sa center, dito sa city. So since nandito din ako sa Zhongshan area, so I decided na bumalik dito sa mall na to. Natatandaan nyo pa ba? If you're able to watch my other videos, day 1 and day 3. Yan. So bumalik po tayo dito sa mall na to kung saan located ang Pokemon Center Taipei. Ayan, as you can see. So itong escalator na to ay may Pikachu na design na. So bali, bumalik ako dito para mag last minute shopping. Well, shopping. Nag-purchase pa ako ng mga 3 to 4 plushies
na pinasabay. Ayun. And also, after kong magbayad, I was informed by the crew na pwede akong mag-tax refund basta lumagpas ng 2,000 Taiwanese dollar ang mapurchase ko. Yan. So, this is also the last time na nakabalik or nakapunta tayo ng Pokemon Center Taipei. Yan. Much better kung pupunta kayo ng bandang hapon para wala ng queuing. Kasi, di ba, remember, yung first day ko around 1 or 2 p.m. So, may pila pa. Ayan. So, during this time naman, papunta ako doon sa parang customer service para i-file yung tax refund ko. So, meron lang na document akong sinainan tsaka binigay sa akin ng cashier sa Pokemon Center Taipei. Then, on the same floor, pumunta ako doon sa parang customer service nga para i-avail yung aking tax refund. And ayan lang po ang aking tax refund. Kala ko aabot ng more than 100 Taiwanese dollar pero hindi rin umabot. So a certain percentage lang. Ayan. Alright, so back to Ximending tayo guys after nating mamili sa Pokemon Center. And then dito ako kumain ng noodles dito sa part na to. Bale, makikita nyo to doon sa pinakadulo, sa pinakakanto. So ito yung isa sa mga affordable. And also I love the noodles. Itong noodles na to, combination na siya ng pork, shrimp at saka chicken. And then masarap din yung milk tea. Okay, there. And then, while kumakain tayo, i-review ko na din yung experience ko sa Taipei Free Walking Tour. So, I would like to recommend this tour if, number one, if you have, spare time. Halimbawa kung nag-aantay na lang kayo ng flight nyo pa uwi, then you can have this one since it's good for 3 hours. Then number two, if you really like to walk around since you'll be walking for 3 hours nga. Number three, of course, if you're invested with history, if you really want to learn the history of Taipei. And number four, if you also want to meet fellow tourists there, so you can walk with them. And then, hindi ko naman ma-recommend ang free walking tour if, number one, if you have a limited time. Number two, kung hindi ka sanay or you're not into walking under the heat of sun. And number three, if you are on a budget, kasi mahihiya kang hindi magbigay ng tip sa kanila, especially kapag nag-set ng specific amount yung guide nyo. In my case, si Jen nag-set ng specific amount which was 300 NTD for both of them. Pero medyo masyadong malaki yun for me, so ang binigay ko na lang is take to 200 na lang silang dalawa. Pero you know what, if I could turn back time, siguro baka kung alam ko lang na magbibigay din ng tip na ganun kalaki, di sana pala naghanap na lang ako ng ibang Klook tour, 'di ba? Pero anyway, nangyari na ang nangyari. And yeah, lesson learned, and also at least mai-share ko sa inyo yung aking experience sa Taipei Free Walking Tour. Bali, ang nagastos ko rin dito is siguro around 50 NTD para sa MRT, then 400 sa tip, and then 50 doon sa ice cream. So around 500 din. Hindi pa ako bumili doon sa Red House